Aba, eto, magandang reaksyonan po, mga kabida, no? Ito hong pag-amin po ngayon, ano po, ni Congressman Joel Chua, no, mga kabida, ng Maynila, na pati pala sa pagtulog daw, ano, naiisip pa rin daw niya, ano, itong posibilidad, mga kabida, na baka balikan daw siya, ano po, ni Vice President Sara Duterte. Ano palang kasalanan po, ano, ni Congressman Chua, ano, mga kabida, bakit natatakot po siya? Baka balikan po siya, ano po, ng Vice Presidente, ano, mga kabida. Ito, pakinggan muna natin, ano, ito kung naging panayam po sa kanya, ano, mga kabida, ni Attorney Edwin Lasierda po, ano, sa programang The Spokes sa The Billionaire News Channel po, ano, mga kabida. Narito po. How do you view the declaration of the Vice President to run as, nagdeklara na siya? Hindi ba, ang tingin namin sa labas, parang nagwa-warning ito sa mga kongresista, pag ako impeach nyo, pag ako naging presidente, lagot kayo. Possible. And you're not afraid. To be Kasi, honest, by the way, babalikan ko na, ikaw yung tinarget ni VP Sara nung huling eleksyon. Mahal na mahal ka ni VP Sara. Ikaw naging apple of her eyes. yeah, bumaba siya dun sa district ko. Bumaba ng Quiapo. Sa Quiapo mismo. Personally. Personally. Kung sakaling manalo si Vice President Duterte as presidente at ikaw yung kanyang apple of her eyes, aren't you worried of a political and personal backlash from you? Well, in what way? Matatalo? Paano? We don't know. It can be fiscal threat. You know, the fact that she can threaten the president can only mean that she can even threaten a congressman. Well, that is occupational hazard. And you're prepared for that? Prepared for that. So, Lahat naman yan, lahat naman yan, siyempre, hindi mo maalis na minsan, pag natutulog ka, naiisip mo yan, di ba? so naiisip mo? Ay, siyempre, lahat naman yan, naiisip natin, di ba? But, it's a question of, magpapatakot ka ba? O gagawin mo yung constitutional duty? Well, externally, you appear not to be daunted by that possible consequence. No? So, Externally. may hugot pala ito. Si Joel, may hugot. Hindi. Kasi ano rin yan Alam mo, when I accepted this position, di ba? So, isa lang naman na nasa isip ko. Once na tinanggihan ko to, ano sabihin ng constituents ko? Natakot ka. You don't deserve the position. So, ang gusto mo lang, ano lang gusto mo? Yung congressman ka, yung power and everything, but you do not want the responsibility. Right. Sabi nga ni Spider-Man, di ba? Great power comes with great responsibility. Okay. Yeah. Ayun pala, naging apple of the eye pala, no, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte po, ano? Ito hong si Congressman Joel Chua. Lalong-lalo na po nung kasagsagan po ng election campaign, ano, nung 2025 midterm elections po, ano? Okay? Naalala ko po, ano, bumaba pa talaga, ano, ito hong si VP Sara po, mga kabida, ano? Doon po sa local level, okay, para hong mangampanya po, ano, mga kabida. At ikinampanya po niya, okay, ito hong si Congressman Joel Chua, no, mga kabida, para hindi po iboto sa kanyang mga constituents po, ano, dyan po sa Maynila, ano po, mga kabida. Muntik nang nasilat ano, sa totoo lang po, meron lang pong 3,007 ata o hanggang 4,000 po yung lamang po, mga kabida, ano, ni Congressman Joel Chua po, laban ho dito kay First Councilor Apple Nieto po, ano, mga kabida, na inendorso po ni Vice President Sara Duterte laban ho dito kay Congressman Joel Chua. Okay? Mga kabida. Kung maalala po ninyo, ito hong si Congressman Joel Chua po, siya po yung chairman po ng Committee on Public Accountability po, ano? Diyan po sa House of Representatives na nag-imbestiga po, mga kabida, ano, sa confidential funds, ano, ni Vice President Sara Duterte. Okay? At isa po sa mga kinamumuhian po, ano, ng mga DDS, taga-suporta po ni VP Sara po, ano, ito kong si Congressman Joel Chua, no. Kaya nung nakapanayan po siya, mga kabida, ni Attorney Edwin Lasierda, no, isa po yun sa mga tinanong po. Okay, kung sakali man po, ano, na mananalo itong si VP Sara, ano po, bilang Pangulo po ng Pilipinas, si 2028, okay, natatakot ba
Natatakot ba itong si Congressman Joel Chua na baka balikan po ito? Meron dong takot, pero sabi niya, hindi daw siya magpapadala sa takot, ano? Dahil, unang-una po, bakit pa niya tinanggap doon niya yung role? Kung magpapadaig po siya, no, mga kabida, sa takot. Andyan daw yun. Hindi daw mawawala yung posibilidad, ano? Nung tinanong po siya, mga kabida, ni Attorney Lacerda, kung handa ba siya, ano, doon ho sa posibilidad sa maaring mangyari po sa kanya, ano, yung physical threats, ano, kagaya ho sa ginawa daw ni Vice President Sara Duterte, ano po, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady, at saka dating House Speaker Martin Romualdez. Kung nagawa daw, mga kabida, ni VP Sara, nabantaan po ang Pangulo, yung isang kongresista pa kaya, no, mga kabida? Sagot naman po ni Congressman Joel Chua, no, mga kabida, handa daw siya sa external threats, ano? Pero sa internal threats, ewan po. Kasi ngayon pa lang po, mga kabida, pati sa pagtulog, na iisip pa rin niya, no? Ito ang posibilidad na baka balikan po siya, no po, ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Pero kung pakikinggan po natin yung naging pahayag po ng Vice Presidente, ano, mga kabida, wala lang daw sa kanya yung sinapit daw niya, no? Yung ginawa daw ng ilang mga politiko laban sa kanya. Okay? Pinipersonal daw niya yon. Okay? Mga kabida, yung persecution po, ano, na ginawa po ng ilang mga politiko po laban sa kanya, no, mga kabida, ang hindi lang daw niya kayang palagpasin, ano, yung mga karumal-dumal po na ginawa ng mga politiko, ano, sa ating bayan, lalong-lalo na po sa bayan ng Pilipino. Tinukoy po ng Vice Presidente po, ano, mga kabida, yung corruption, ano, yung pang-aabuso po sa kapangyarihan, ano, mga kabida. And what do you think? Yung mga kongresista po na umuusig po sa kanya, ano, mga kabida, ginawa ba nila yung kanilang trabaho? O inabuso po nila, mga kabida, yung kanilang kapangyarihan po, ano, bilang mambabatas po, ano, mga kabida. Okay? So yung mga feeling na nagkaroon po ng kasalanan sa bansa at sa mga Pilipino, maghanda-handa na po kayo. Dahil kagaya po sa sinabi po ni Congressman Toby Chanco po, ano, mga kabida, na 1,000,000% po hindi po kayang arigluhin po ng mga politiko, ano, na may kasalanan po sa bayan, ano, mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte. Okay? Actually, nagbabala po, ano, ito hong si VP Sara, mga kabida. Na pananagutin po niya ito hong mga politiko po, ano, na nilustay po ang pera po, mga kabida, no? Yung mga maletang congressmen. Okay? Yung mga nakatanggap po ng maleta mula kay Zaldico, no? Mga kabida. Although, hindi po si Zaldico po yung personal na nagbigay po kasi inutos lang po niya po, mga kabida, no? Doon po sa kanya mga tauhan. Pero pareho pa rin yun, ano? Yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, mga kabida, yun yung dapat kabahan po ngayon. Okay? Lalong-lalo na po sa panahon po, mga kabida, na Pangulo na po ito kong si Vice President Sara Duterte. So, yun po, ano, mga kabida, halata po sa kanya, kay Congressman Joel, ano, na nag-alala po. Pero gaya ng sinabi po niya, ano, mga kabida, hindi daw siya magpapadaig po sa takot dahil meron po siyang sinumpaang tungkulin daw, ano, mga kabida, yung kanyang constitutional duty, ano, na gawin po niya yung kanyang trabaho, ano po. Pero depende na po yan, ano, mga kabida, sa perception po ni Vice President Sara Duterte kung ang ginawa po ni Joel Chua po, mga kabida, trabaho lang po yon o may halong personal, ano, mga kabida, ano, laban sa kanya. Kasi ang tingin po ni Congressman Joel Chua, no, yung pagbaba po, ano, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, dun po sa Maynila, nung campaign period, ay pinipersonal daw siya, ano po, okay, ng Vice Presidente, ano, mga kabida. So, expect talaga na kung mananalo po, ito hong si VP Sara, no, pepersonalin po siya, ano po, mga kabida. Although, sinabi na po yan ng Vice Presidente na wala po sa kanya yon, pero, guys, tao lang po ang Vice Presidente, ano, marunong masaktan, okay? Marunong magkimkim ng galit, ano? Mga kabida.
So, face the consequence talaga, ano? Kung ano yung ginawa po nila, mga kabida, na nakakasakit po sa damdamin po ng Vice Presidente, face the consequence. Ganun talaga yung buhay, ano, mga kabida. At hindi lang po si Congressman Joel Chua, ano, mga kabida, ang dapat mangamba, ang dapat mag-alala, ano, marami pa po. Maraming mga politiko, hindi lang po mga kongresista po, ano. Kahit na po yung mga miyembro po ng gabinete po, ano, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At maging ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano. Pero I doubt kung hindi po nila naiisip yan. Naiisip talaga yan nila, ano, mga kabida. At siguro ngayon, naghahanda na po yan. May mga ginagawang paghahanda po yan, ano, mga kabida, sa maaring mangyari po, ano? Kasi kung hindi lang talaga masisilat dito si Sara Duterte, ano, sa impeachment laban po sa kanya, okay, 100% po ako, mga kabida, ano, mananalong pangulo yan. Magiging pangulo yan, ano, ng Pilipinas. At sa katunayan po, ano, yun yung dapat alalahanin po ng mga kalaban po ni VP Sara, mga kabida, no? May track record na yan si VP Sara. Okay? Naalala po ninyo yung kanyang ginawa sa isang sheriff doon po sa Davao, ano? Mga kabida? Oh. Doon po sila dapat mag-alala po. Okay? Baka maulit po yun, mga kabida, no? Yung ginawa po ni Vice Presidente, that time alkalde pa po siya, no, ng Davao City, mga kabida. Sinuntok po niya yung isang sheriff, okay, sa isang demolition na nangyari po sa Davao City, ano po, mga kabida. Yun yung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano, mga kabida, na iba daw yun si Sara Duterte. In fact, takot nga itong si Digong kay Vice President Sara po, ano, kasi iba yung ugali po niya Okay? Iba yung prinsipyo po ng Vice Presidente, ano po, mga kabida. Magkaiba po sila ni Digong. Kasi si Digong, may pagka malambot yun maawain po yun, ano, mga kabida. Okay, kaya minsan, nababago yung kanyang mga decisions. Unlike po kay VP Sara po, ano, mga kabida, kung ano yung sasabihin po niya, halimbawa, puti talaga, hindi po pwedeng maging itim yun. Okay? Kung ano yung decision po niya, na ito po ang dapat gawin, yun dapat ang gawin, ano, mga kabida. Hindi po pwede na magbago yun. Okay? Ganun po yun, mga kabida. Ganun magdesisyon po ito kung si Sara Duterte, ano, sa mga nakakakilala po sa kanya, ano po, mga kabida. Pero dun ho sa hindi po nakakakilala po sa kanya, patay kang bata ka. Dapat kilalanin mo muna, ano, bago po ninyong panggain, ano, ito kung si Vice President Sara Duterte, ano po. Okay? So, aliw lang po ako dito sa inamin po ni Congressman Joel Chua, ano, mga kabida. Honest lang talaga. Okay, itong si Congressman Joel, ano, kinakabahan pala, no, ito sa posibilidad po, mga kabida, no, na kahit sa pagtulog, naiisip pa rin niya na baka balikan po siya ni Vice President Sara Duterte the moment na uupo po ito bilang Pangulo po ng Pilipinas. At sa tingin ko po, ano, hindi na ito mapipigilan po, ano, mga kabida. Inevitable na po yung pagiging Pangulo po ng Vice Presidente po, ano. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please